Nagtapos na po ang mga hearing ng tinaguriang House TRICOM, ang pinagsamang komite ng Public Order, Public Information at Information and Communications Technology. Ang pakay daw ng komite, hanapan ng solusyon ang malaking problema ng pagkalat ng fake news sa ating bansa. At sa huling hearing ng komite, merong ilang mga panukalang lumabas na kinababahala naman ng ilan. Halimbawa po, gusto ng Presidential Communications Office ng gobyerno ang magtatag ng uniform standards na susundan ng social media platforms para labanan ang fake news. Ito pa, ang PCO at ang DICT gagawa ng memorandum para mag-assign ng mga fact-checkers. Hindi daw natin dapat ipaubaya sa mga social media platforms na magsagawa ng third-party fact-checking. At ito pang isang panukala ng isang congressman. Ang mga social media platforms dapat daw kumuha muna ng prangkisa mula po sa Kongreso bago mag-operate sa Pilipinas. Bakit po maaaring problemado ang ilan sa mga panukalang ito? Ito po, iiwan at ipaubaya ba natin sa gobyerno ang responsibilidad at ang kapangyarihan na magsabi kung ano ang totoo at ano ang hindi totoo? Ano bang problema dyan? Ito na lang. Ang sabi po ng nakaraang administrasyon, hindi totoo ang EJK. Pero ang sabi ng kasalukuyang administrasyon, naging labis naman ang problema ng EJK at hindi na ito papayagan muli. Ganon din po sa issue ng West Philippine Sea. Ang sabi ni Duterte, hindi natin sinuko ang West Philippine Sea. Ang sabi naman ni Marcos, pinabayaan ng nakaraang administrasyon ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Ganon din po sa issue ng korupsyon, pati na rin sa drug case laban kay Laila de Lima. Sa loob lamang ng dalawang administrasyon, bumaliktad ang mga definisyon ng katotohanan at ang kasinungalingan. So, aling administrasyon na magsasabi ng totoo at alin ang hindi nagsasabi ng totoo? Ito pa, paano kung ang kritisismo at pagbatiko sa gobyerno ay tawaging fake news ng pamahalaan? Sa totoo lamang po, halos automatic po yan sa mga opisyal. Pag may expose na nilabas ang media sa gobyerno, ang automatikong reaksyon ng mga opisyal ng gobyerno, hindi po totoo yan. Nakita natin yan noong panahon ni Marcos Sr. kung saan sinara tuloy ang mga pahayagan at mga broadcast station. Nakita natin yan noong investigasyon kay dating Pangulong Erap. Hanggang sa huli, ginigit pa rin ni Erap na hindi totoo ang mga lumabas sa media kahit na-convict na siya ng plunder. Ganon din noong panahon ni Gloria Arroyo. Ito pa, sa mga hearing, mukhang hindi malinaw sa ilan ang kaibahan ng opinyon at ng fake news. Ilang mga vlogger ang ginisa ng TRICOM dahil daw sa pagpapakalat ng fake news. Bagamat meron nga mga insidente ng fake news, ang mas kinagalit ng ilan sa TRICOM members ay yung pagbatikos sa kanila ng mga vlogger. Ang opinyon, kahit gaano kaanghang, ay opinyon lamang kahit gaano ito ka-opensiba. Hindi po ito necessarily fake news dahil lamang hindi ito gusto ng ilan. Pag tinawag kang babaero, insulto po yun, hindi pa yun fake news. Pero pag sinabi na nakita kang pumasok sa motel na may kasamang iba, yun po ang maaring fake news. Ito pa po, isa pang panukala ng lumitaw, i-require ang mga social media platforms na kumuha muna ng prangkisa bago sila maka-operate dito sa Pilipinas. Ang tanong lamang, paano pagbabawalan sa Pilipinas sa mga social media platforms na walang prangkisa? Isa pang problema, matagal na pong naki-question kung bakit kailangan ng mga broadcast stations na kumuha muna ng prangkisa sa Kongreso para lang mag-operate. Naging malaking kontrobersya po ito, lalo na nung napilitang magsara ang ABS-CBN dahil ayaw siyang bigyan ng prangkisa ng Kongreso sa pag-uudyok ni Pangulong Duterte. Ang pag-operate kasi ng mga broadcast stations nagiging hostage lamang sa political favors ng kung sino man ang kasalukuyang nakaupo. Kung gayon, pati ba ang social media platforms, isa sa ilalim natin sa ganyan. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.